Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at tuloy-tuloy nga lamang po tayo sa atin pong usapang eleksyon para po sa ating election special ngayong araw po na ito. Mga kabarangay, bagamat ang eleksyon po ay sa susunod na taon pa para po sa mga kandidato at para po dun sa mga incumbent officials, ang isang taon po mula ngayon hanggang sa susunod ay maiksi lamang po. Kaya nga po ito tinatawag na election year o yung 1 year po prior to elections. At dito nga po dapat kumilos po ang mga tatakbo para magpakilala para po sa ating mga aspirants at magpakitang gilas naman po para po sa mga nakaupo. Pero bago po ang lahat ng yan, nais lamang po natin ipakita muli sa inyo ang COMELEC Calendar of Activities. Kags Butch, Kags Marie and Cap, iisa-isahin ko lamang po yung mga dates na kailangan pong tandaan ng ating mga kabarangay and then hingin lang po natin ang inyo pong mga komento. Unang-una po dyan, August 31, 2024, yan po ang ating last day of Register Anywhere program. September 30, 2024, yan naman po ang last day ng overseas registration. October 1 to 8, 2024, yan po ang filing ng atin pong COC. And then pagdating po ng susunod na taon, January 12 to June 11, 2025, effective na po ang ating gun ban. From February 11 to May 10 naman po, yan po ang ating campaign period for senators and party list, 90 days. And then from March 28 to May 10, 60 days naman po, campaign period for local officials. May 11, liquor ban. And then ang atin pong election day and BARM election ay sa May 12, 2025. Thank you very much, SK Mai. Alam kong medyo mahaba-haba ang sinabi mo at maraming salamat. Ako, ang comment ko lang din yung sa calendar of activities ng COMELEC. Yung October 1 to 8, ang sabi ng COMELEC, hindi na pwedeng magkaroon ng substitution after October 8. Hindi na raw yung mga pinauso noon na next year, pagkatapos ng filing, kunyari, ikaw ang tatakbo, biglang meron palang tatakbo na iba na parang nanloloko lang tayo ng taong bayan, wala naman sakit yung pinaltan. Kasi ang substitution, Kap, ang alam ko, pag ikaw may delikadong sakit o disabled o namatay o di ba? Pero yung ginawa ng mga iba na substitution kuno, hindi napapayagan ng COMELEC. Pag kayo nag-file ng COC, October 1 hanggang October 8, hanggang dun lang yung substitution. Binibigyan lang kayo ng 1 week para mag-isip talaga. Other than that, kayo na ang kandidato. Yun ang comment ko dyan. Ako naman, Kags Butch. Ito kasing COMELEC Calendar of Activities. This is for the upcoming midterm election. So, yung mga tanong ng mga kabarangay, magkakaroon pala ng BSKE. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nilalabas na calendar of activities kung talaga bang magkakaroon ng election? But mind you, according to COMELEC Chairman George Garcia, by next year, it will be a super elections. So since magkasabay po ang midterm election and the BARM, mas madali naman kasi magbigay ng calendar of activities pagdating naman po sa usaping barangay. Kasi usually naman tayo, Kags, if I'm not mistaken, in a month, kayang-kaya ng iproseso lahat yung filing, and then after few days, makakaroon na tayo ng campaign period, and then 2 days before the election day, wala na pong campaign na mangyayari, and then the election day na rin naman ang itong proseso naman natin doon. Siguro ang magiging adjustment lang dyan, Kags and Cap, is yung another set of registration na naman. Kasi magkakaroon tayo ng, kung i-implement po ng COMELEC, kasi after May 12, that's the time naman in preparation naman tayo for the barangay and SK election. So, since magkasabay naman po ang national and local elections and the BARM, I think meron talagang time for them to prepare for the upcoming naman po na December 2025 elections for the BSKE. Ano namang masasabi mo, Kap? Yes. Tuloy nyo na yung election. Kidding aside. Sa totoo lang,
nakakatuwa 2025. No, Kags Butch? Ay, nako. First Masaya. time to, Kags, no? No, hindi. This is not the first time Ah. na nagkasabay ang national, local, BARM, and 2013, no, 2010, nag-local election and then, ano kaagad yun? Barangay election. Pero After. walang BARM. Walang, hindi ako sure. Ayun. Hindi ko na Yun ang, maalala. ano, Pero kasi naalala ko yung 2010, magkasunod yung national and local election tsaka barangay kasi magkasunod din yung talo ko. Yun. Kaya po pala memorable. Oo, kasi alala ko Memorable. yan yung 2010. That's the time of President Sino mang pinaltan ni Pinoy. Noy. Si Pinoy. Noynoy, yes. Yes. President Noynoy, the late President Noynoy Aquino. I was one of those SK presidents na lobbying and waiting dun sa Congress kung ano na ba yung mangyayari, magkakaroon ba ng postponement. Kasi up to the last minute, Hindi natin alam. yes. Kaya itong 2025, I think, same naman ngayon. Ayan, may bago tayong fearless forecast, mga kabarangay. Well, ako kasi yun nangyari nga sa akin sa 2018. Kampante ako na mapopospone kasi up to the last minute, ganunan yung Kongreso, usapan. Biglang tuloy. So ako, ang mindset ko, halimbawa kung ako man ay magiging kandidato or ako man ay nakaupo, yung mga mindset ko na natatakbo na ako next year. So, ang preparation ko 1 year from now. Meron pa kayong from December, meron pa kayong 1 year and a half to prepare. Lalo na yun sa mga baguhan na gustong, o kaya yung mga natalo rin na gustong makagante. No. Pero ito nga, mindset nyo na. Kasi mahirap yung biglang ma-postpone. Pero palagay ko, nag-close na yung window talaga. Kinakailangan mag-prepare nga. In fact, pag-uusapan natin ulit yung mga strategies natin sa national at local election. Ako naman, tumakbo din ako ng local election bilang konsehal. Ang sasabihin ko naman sa inyo, yung mga bakit ako natalo Yun. At mag-iimbita tayo ng mga konsehal na bakit sila nanalo para mag-strategy session tayo dito. Pero ito po, sabihin ko sa inyo kasi tumawag ako. Ayoko kasing dito po sa barangay tayo, kinakailangan factual tayo So, up to the last minute, nagtatawag kami sa Comelec. And then, tinawagan namin ni SKMI si Attorney Santiago. Yung nagiging guest natin din naalala mo, Kags Marie? Yes. Na magaling Hi, na Attorney Boom. Comelec officer, si Attorney Boom ng Pasig. At tinanong namin ang diretso, tuloy ba ang BSKE? Ang sabi niya, at papakita ko po sa picture, mamaya, nakakaya naman. Kaya Attorney Boom, kung papakita ko pa yung text na wag na lang. Take my word for it. Ang sinabi ni Attorney Boom, as of today, meaning kahapon, as of today, tuloy ang BSKE 2025. Comelec officer po ang nagsabi niyan, hindi pwedeng hindi dumaan sa bossing nila sa taas. Maraming salamat po sa information din po, Attorney Boom. And ngayon naman po, bilang dagdag lamang po, Kags, sa mga nagtatanong po sa ating mga kabarangay, paano naman daw po yung, alam naman po natin na meron po mga nasuspinde noon pong nakaraang BSKE. At may mga nagtatanong po, paano naman daw po yung may mga pending cases. Ang sabi po ng Comelec naman dyan, that candidates with pending cases are still eligible to run in barangay and SK elections. Ano po ba ang masasabi po natin dito? Tama. Pwede pa kasi hindi pa nahatulan Pag nahatulan na, saka pa lang hindi na pwede. Pero sa ngayon, kung wala pang hatol at hindi pa sinasabi, pwede pa silang tumakbo. Sinabi yan ni Congressman, ni Comelec Chair George Garcia, na hanggat wala pang hatol, tuloy-tuloy pa rin sila. Ganun lang po yun. Yun yung kanilang sinasabi na kung walang final judgment. Ang ano naman dito, ang problema kasi hindi pa sila nakakaupo. Itatakbo na. Kasi maraming pending cases. Yes. So halimbawa ako, kunyari, nanalo akong kapitan o kagawad. Kinasuhan ako ng electioneering. Hindi pa kami nakakaupo. In fact, meron isang barangay wala pa nakakaupo Hindi ko lang maalala kung anong barangay na yon. Meron nga po. Yes. Para na pag-usapan natin din And then, noong 2023, 400 pending cases yan. Ang alam ko this year, nasa 288. Kaya lang, baka iba na numero ngayon. Pero let's just say, mga 200 pa po hindi nakakaupo. 200 pending cases So, 1,000 po yan. Ang ibig sabihin. So,
ito na nga, hindi pa nakakaupo o umiinit ang upuan, mag-i-election na ulit. So kung halimbawa ikaw talaga nanalo at nakasuhan ka ng kalaban mo for electioneering, kawawa ka naman. Natapos, hindi mo masasabi kung first term siya o second term. Actually, yun nga yung additional question doon, yung laging nanganganak ng mga tanong. After ng situation, meron talagang magka-come up ng ganyan at mag-a-arouse ng questions na since hindi sila nakapag-serve, pero they are elected, but because of the pending case, na-suspend sila, will it count as one term for them? Paano kung last termer pa yun, Kap? Yan nga. Pero medyo ako sa komento pagdating sa mga ganyan kasi legal. Baka mamaya ma-quote tayo, mali po yung aking sabihin dahil hindi naman po ako abogado. Saka, iba po yung COMELEC lawyer. Katulad ni Attorney Santiago at sa amin, shoutout din sa mga COMELEC sa Mandaluyong, medyo sila po ang nakakaalam ng mga ganyang klaseng mga katanungan, na magandang katanungan ni Kags Marie. Papaano nga po? Yes, and whatever it is, as long as, ang pinakamalinaw dito, Kap, kasi, di ba, as long as walang final judgment, is eligible pa rin sila to run for any position. As long as the requirement po ng ating local government code ay meron sila, they're allowed to run. As long as walang final judgment po, pwede pa rin po kayong tumakbo. Pero, kung may final judgment at bago mag-eleksyon, COMELEC found out, halimbawa ang decision disqualified kayo dahil nahuli nga kayo ay nag-electioneering, may mga bawal ginawa ninyo. Hindi na po kayo pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification. Disqualification, tama. Perpetual disqualification. For any position. For any position in government. At hindi ka rin pwedeng ma-appoint. Yes. Ang lupit ng ano na yon, ang lupit ng mabigat ang punishment. Hindi ka rin pwedeng i-appoint kahit secretary o DILG secretary ka o ASEC o ano man, hindi ka na pwedeng nakapagtrabaho sa gobyerno. Napakasakit. Dapat siguro kung electioneering lang hindi natin masasabi, parang ako nasasaktan para sa kanila, masyadong mabigat. Dahil nag-ano ka lang ng tarpaulin ng maaga. Parang merong gustong i-voice out si Kap Kap, i-voice out mo na yan. What is good for the gander must be good for the goose. So kung halimbawa, sa amin, kasi sa totoo lang, nakaraan, nung paglaban namin, talagang ang daming mga reklamo na pinadala sa COMELEC. Tapos pinadala po ako ng mga ano. Fortunately, nasagot po namin lahat yun, pati ng mga kagawad ko. Lahat. So, na-rule out po yung reklamo ng kabilang partido. Pero nagagamit po yan kasi sa politika. Okay? Nagagamit yan at sinasabing, yung kapitan nyo, wala na. Yung mga kagawad nyo, wala na yan. Kasi disqualified na yan. Hindi naman marunong sa batas yung nagsasabi. Kaya nga po kami rito, may ingat po kami sa pagsasalita pagdating sa mga legalidad. Pero, gaya ng sinabi ko nung una, kung ano yung ginawa sa amin, baka naman pwede, gawin nyo na rin sa congressman, sa senador, saka sa mga tumatakbong pang-nasyonal. Di po ba? Yes, agree tayo dyan, Kap. Tsaka parang kami lang ang sinisindak nyo, mga barangay officials. Pero ito sa akin, no? Kasi kung magkakaroon lang tayo ng perpetual disqualification, napakalalim ng... masakit yun masakit. Kayong COMELEC, manghuli kayo ng vote buyer tsaka vote seller. Ni isa wala kayo nahuli, tagal-tagal nyo na nandyan. Matagal na namin sinasabi at matagal nyo nang iniiwasan yung topic na yan dahil hindi kayo makahulit, hindi kayo kumikilos. Yan ang dapat perpetual disqualification from holding public office. Manghuli naman kayo, isa lang. Kahit isa lang, magbigay kayo ng sample. At mapatunayan yung dapat na andyan kayo sa upuan nyo, mga COMELEC officials. Hindi ako galit nakangiti ako nakangiti. Sabihin ko pa lang po, okay po, sige po. Last na po na question. Kala mo parang nag-iinit po si Kags Butch. Oo nga. Hindi, isa lang. Yan ka, protektahan mo ko. Hindi, isa lang. Kasi nadali kami, mga barangay captain sa buong Pilipinas to, saka mga kagawad sa buong Pilipinas pati mga SK. Ano lang, kung ano yung ginawa sa amin, di ba sa amin yung, parang sa amin yung litmus test, sa amin yung
baka naman pwede, kung ano yung ginawa sa amin, gawin din sa lahat. Kasi dapat fair. And fair and equality ba? Equal sa lahat. Yun. Fair and Kumbaga equal. naging test the water talaga tayo. Oo, eh. Nung last barangay. Ito si Kags Marie matanong ko, ay puputang the spot ko to si Kags Marie. Naimbitahan ka na ba sa mga caucuses? Di ba nag-uumpisa na? At saka napakadami ng mga tarpaulin. O, wala pa tayong di ba? Kasi nga, hindi nag-i-stick tong Comelec na yun. Kasi nga, di ba, Kags, ang sabi nga nila, babalik na naman tayo sa Peñera. Ayan nga eh. Diba? Peñera case. So, Oo. talagang doon naman, magagamit na naman natin yun mga kabarangay na leeway ng ating mga nakaupo or ng mga tumatakbo ngayon na nagpapakilala na there's no such thing na premature campaigning dahil according to that Supreme Court ruling is yung ating pong election campaign period mag-start during the election time na ibinigay po sa atin ng Comelec. But as long as na hindi ka... Kasi tama ba ako doon, Kags? Pakicorrect ako kung mali ako doon. Yes, ma'am. Apo. Tama po. Opo. Kasi yan yung laging ginagamit talaga na excuse ng ating mga nakaupo or yung mga aspirants na kapag binabato na sila ng issue about pre-campaigning, pagdating naman po, pagdating sa legal, hindi pa rin siya nagiging pre-campaigning na sinasabi natin dahil there's no definition from the law. Yeah. Dadagdagan ko yan, nanganganak talaga. Kasi maganda yung topic eh. Opo. Ito yung difference, para sa akin lang, itong difference ha. Ngayon, pag tumakbo ka national local election, hindi ka considered na kandidato pa kahit nag-file ka na ng COC. Kaya wala siyang premature campaigning. Kahit anong paggagawin mo before or after ng mag-file mo ng COC, kahit anong paggagawin mo kasi kung consider ka lang ng batas, ayon sa Peñera versus Comelec, na ikaw ay mismong kandidato sa araw na ng election campaign period. Doon, kandidato ka na. Sa barangay iba, pagka ikaw ay nag-file na ng COC, ikaw ay kandidato na. Hindi ka na pwedeng kumilos. Kaya yung premature campaigning, nag-a-apply daw. Pero para sa akin, tanungan natin kay Atty. Santiago yan kasi gusto ko talagang matigil na yung paninindak sa mga... Yung unfair. Isa lang ang kampanya, look, Comelec, ha? Ang kampanya, ilangangamay. Nagkukumbinse at inihahain mo yung programa de gobyerno mo. Pare-pareho lang yan sa barangay at sa national at sa presidente. Yun lang din ginagawa namin. Walang distinction yan kung nag-file ka ng COC o hindi. O campaign period. Again, hindi mainitang ulo ko, nakangiti ako. Maraming salamat, Kags Butch. So in a nutshell po, ang hinihingi lamang po natin ay magkaroon po ng standardized po na procedure sa ating premature campaigning at mga rules and regulations ng Comelec. Ang last po na question po natin for this segment, paano naman daw po yung mga hindi po nakapag-file ng COC for the local and barangay elections? Makakatakbo daw po ba sila? Ay, SK, may pasensya ka na, medyo na magkamali yata yung ating dito. Opo. Hindi COC, yung yung SOSE. 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 Yes. Statement of Contributions and expenditures. Yes, pag hindi daw nakapag-file. Actually, sa batas, pag hindi ka nakapag-file, hindi yan disbarment o hindi yan disqualification para ikaw ay hindi makatakbo. Wala. Nilatag na natin kung ano yung mga disqualification, pero kung hindi ka nakapag-file ng SOSE, usually, patatawag ka ng Comelec at magbabayad ka ng fine o penalty. Ngayon, i-insist daw sa barangay elections at saka itong national and local election na pag hindi ka daw nakapag-file ng SOSE previous election, hindi ka na patatakbuhin. I don't know, kasi kinakailangan i-amend mo yung election laws, Omnibus Election Code. Pag hindi mo in-amend dyan, mali na naman itong sinasabi ng Comelec. So, para sa akin, yun ang pinaka-distinction yun. Yun ang pinaka-punto ng lahat. Ang SOSE, hindi yan disqualification para hindi ka makatakbo. Kasi magiging mahabang usapin na naman yan, Kags. Kasi papasok na naman doon ang ministerial function ng ating mga taga-Comelec. Good Kaya point. hindi talaga madaling masabi na na-allowed sila na magsabi na disqualified ka. Correct.
Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang atin pong second segment. Huwag po kayong aalis mga kabarangay dahil alam po namin marami pa po kayong katanungan tungkol po sa ating local elections. Kaya naman po, magbabalik po kami dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay